Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, samantalang nagsalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon ding gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis at sa mabuting balita. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang dalawang mahimalang paggaling. Ang pagbangon ng anak ng pinuno mula sa kamatayan, ang paghilom ng babae na 12 taon nang dinudugo. Ang parehong kwento ay nagsisimula sa pananampalataya. Isa sa pinuno na lumuhod at naniwalang buhay pa rin ang anak niya kung hihipo si Jesus. At isa sa babae na walang imik, subalit malakas ang pananalig na ang paghipo sa laylayan ng damit ni Jesus ay sapat para siya'y gumaling. Sa unang pagbasa sa Genesis, ipinakita naman kay Jacob ang hagdang patungo sa langit, isang pangitain ng pag-asa at pangakong hindi siya iiwan ng Diyos. Ang lugar na iyon ay tinawag niyang Bethel, bahay ng Diyos. Tanda ng kanyang pangako ng katapatan. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Ang pananampalataya sa gitna ng pangkalahatang sakit at krisis sa kalusugan. Tulad ng babae sa Ebanghelyo, maraming tao ngayon ang humihingi ng kagalingan. Hindi lang pisikal, kundi mental at espiritual. Halimbawa, ang mga frontliners na patuloy na naglilingkod sa kabila ng pagod, mga pamilya na hindi nawala ng pag-asa sa kabila ng kawalan ng pera para sa gamutan, ang mga pagsubok sa simbahan, ang panaw ng Santo Papa,
Pope Francis, kung ang ating mga pinuno sa simbahan, ngunit gaya ng Ebanghelyo, si Kristo ang tunay na buhay ng simbahan. Ang ating pananampalataya sa Kanya ang magpapatatag sa atin. Sa ating pagbabago, nakikita natin ang mas aktibong pakikisa ng mga laiko, mga kabataang sumasali sa mga online mass, mga extraordinary ministers of Holy Communion na dumadala sa mga may sakit, mga parokya na lumalapit sa komunidad. Ang ating mga pagkakamali minsan, tayo'y naging pusibo, mainit sa simula, pero malamig sa pagpapatuloy o masyadong tiwala sa sarili kaysa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa inyong paanan gaya ng babaeng may malakas na pananampalataya at ng pinunong lumuhod sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig at habag. Hinihiling namin ang agarang paggaling para kina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, Raymond Lawrence, Aprilme Sardual, at ang buong katauhan na dumaranas ng karamdaman. Pati na ang aking pamilya at mga kapwa naming nanonood at na nakikinig. Ipagkaloob po ang kagalingan sa kanilang katawan, kaluluwa, at kalooban. Bigyan mo rin kami ng biyaya ng lakas ng loob at matibay na pananampalataya tulad ng babaeng lumapit sa iyo. Aming Panginoong, inaalay namin ang panalangin para sa mga pumanaw, lalo na sina Santo Papa Francisco, Manuel Sr., at lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio. Sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo, naway makamtan nila ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at ang walang hanggang liwanag ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Amen. At maraming salamat, Panginoon, ay magaling na si Jonah. Salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Jesus Heals the Sick, Christian Meaning of Death, Intercessory Prayer, Yukat, bakit nagpapagaling si Jesus? Ano ang pananampalataya? Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!